As we give praise sa ating Panginoon, Lord, Heavenly Father, we welcome you tonight, Lord, sa gabing ito, Lord, sa aming simpleng prayer meeting, Lord. We welcome you because there is no service without you, Lord God. Lord, tulungan niyo lamang kami, Lord, sa aming mga sarili, Lord. In this simple night, Lord, ay makita, Lord, ang inyong presensya. Lord, makita ang inyong kadakilaan sa simpleng gawain na ito. This may be a night kung saan marami kaming prayers or probably a night na wala kaming mga panalangin, Lord, but as long as you are in our presence, Lord God, we can face everything, Lord. Lord, tulungan niyo lamang, Lord, ang bawat isa sa mga paparating pa lamang, Lord, sa bahay-sambahan, Lord, kayo pong mag-ingat. Maaring hindi maganda ang panahon, Lord God. Maaring may isang bagyo, Lord, na maaring pumigil sa amin, Lord. But thank God, even in a storm, Lord, ay kayo pa rin ang nasa itaas, Lord God. Kayo pa rin ang may control ng lahat ng bagay, Lord. Kayo pa rin, Lord, ang may kayang magpakalma ng mga bagyo, maaring literal storms or even spiritual storms na aming pinagdadaanan ngayon, Lord God. You can calm everything. Kayo ang may kakayahan ng gawing posible ang mga imposible sa aming mga sariling lakas, Lord God. Lord, help us. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God, sa mga gagamitin niyo, Lord, sa gabing ito, Lord, sa mga tutugtog, sa multimedia team, even sa mga makikinig, Lord, here and even sa mga nasa Zoom meeting, Lord. Help us, Lord. Bless each and everyone, Lord, na kayo ang makita sa gabing ito. Kayo ang marinig, Lord, sa mensahe ng aming kapatid, Brother Sunny, Lord. Gamitin niyo lamang ang aming kapatid as a vessel of honor, Lord God. Lord, we all have limitations, Lord. Lahat kami ay may mga pagkukulang. But thank God, kayo, Lord, ay hindi nagkukulang. Kailan pa man, Lord God. Lord, even ang aming pastor, Lord, kayo po ang mag-bless sa kanya. Even in his sabbatical leave, Lord, kayo pa rin, Lord, ang magbigay ng kalakasan, Lord, sa kanya. There are still a lot of things na ginagawa ng aming pastor, Lord. And as long as hawak niyo, Lord, ang buhay ng aming pastor ay matutupad ang inyong will sa bawat isa, Lord God. Lord, sa mga papunta pa lamang, kayo pong mag-ingat. Lord, if there are any prayers, Lord, itinataas namin ito, Lord, sa inyo. And we can claim everything, Lord, in your mighty name, Lord God. Help us, Lord. Give us strength. Give us peace, Lord God. We want to serve you. We want to worship you. Give us a pure heart, Lord. And everything will just follow. As we raise this in your mighty name, Lord Jesus Christ, can we all say, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Gandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na. At medyo na-late tayo ng simula, mga kapatid. But thank God, nandito pa rin ang ating Panginoon. Kahit nga malate tayo ngayon, mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi siya nalilate. Even before pa tayo dumating dito, ay inihanda niya na ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya handa po ba tayong purihin ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Well, let's give glory to Him, mga kapatid. Let's agree together, then all of our enemies will crumble at our feet. For whatever we bind on earth shall be bound in heaven. At the name of Jesus, Satan
has to flee. We've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. Oh, give me your hand. Give me your hand. Let's agree together. Kamayan nga natin ang mga kapatid natin ngayong gabi, mga kapatid. Oh, let's agree together na ang kaaway ay natalo na ang kaaway, mga kapatid. And we can claim that power ngayong gabi. At the name of Jesus, Satan has to flee. We've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. For many years now, Satan's tried to stop us. Alam natin ang kaaway ay natalo na 2,000 years ago, mga kapatid. At ang lakas ng ating Panginoon ay nandito pa rin, mga kapatid. We'll be marching onward, winning every battle, 'cause the Lord's on our side. Oh, we've got the power. We've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. We've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. Let's sing that again. We've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. We've got the power in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. We've got the power ngayon, mga kapatid. Kahit kakaunti lang tayo, kahit simpleng mga believers lang tayo, may lakas na nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. In His name, there is power, mga kapatid. Oh, let's continue to worship Him. Let's have a fruitful service kung saan ibinibigay lang natin sa ating Panginoon lahat ng tiwala, mga kapatid. Tulad ng, ganda rin ng magiging message ng ating kapatid ngayon, di ba? Sabi doon sa title, kung nakita nyo, kahit sa mga bagyo, sa mga storms, mga kapatid, may isang Diyos na kayang magpakalma. Kasi mga kapatid, ang ating Panginoon ay mas mataas
even sa mga bagyo, even sa ating kaaway. And that God, our God is here ngayon mga kapatid. Oh, let's worship Him. Oh, in Christ alone. Sa ating Diyos lamang mga kapatid. In Christ alone will I glory. Though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I placed my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. If you believe na ikaw ay niredeem na ng ating Panginoon, you can worship Him right now, mga kapatid. And thank God we are redeemed by our Lord. Sing the second verse again, mga kapatid. If you feel na ikaw ay niredeem ng ating Panginoon, you can place all of your trust sa ating Panginoon. For only by His grace I am redeemed. Thank God for His grace. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more.
count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Hallelujah. Let's give a round of applause sa ating Panginoon. Glory to God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Makopo na po ang bawat isa. Maraming salamat sa napagandang pag-aawitan. Ngayon po ay dadako na tayo sa me under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. Find rest, my soul, in Christ.
power. In quietness and trust. God bless you po, Brother Sam. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Be still, know you are God. Amen. Napakaganda na awitin mga kapatid. Tingin ko na ay tugmang-tugma sa aaralan natin ngayon sa ating prayer meeting bago yung mga prayer request kung meron man. So, minsan pa nais kong manalangin muna tayo ng saglit mga kapatid. Imbitahan muna natin muli ang ating Panginoon. Although kanina pa siya nandito, hingin natin ang kanyang gabay, ang kanyang anointing sa bawat isa. Na ang kanyang mga salita ay magbigay buhay sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, Ikaw ay tunay na dakila, Panginoon. Salamat sa bawat sandali na kami ay iniingatan mo, O Diyos, sa bawat oras na kami ay nakakakilos ng malaya, Panginoon. Salamat sa kalakasan mo, salamat sa biyaya mo, O Diyos. Ngayong gabi, muli ka naming pinaglilingkuran. Tinataas ka namin, O Diyos. Hallelujah. At hayaan mo na ikaw lamang ang makita ngayong gabi. Lahat ng panalangin, Panginoon, kung meron man at nais namin na ito'y muli mong katagpuin, Panginoon. Alam mo ang lahat ng bagay, O Diyos. Alam mo ang aming hihilingin. At alam mo kung ano ang nararapat para sa amin. Kaya Panginoon, ngayong gabi, muli ka naming pinapasalamat, niluluwalhati. Hallelujah, sa pagmamahal mo, O Diyos. Hiling ko, Panginoon, na sa kasimplihan ng iyong mga salita na pinagkaloob mo sa akin ngayong gabi, O Diyos, hayaan mo na magamit mo lamang ako ng malaya, Panginoon, mga sagabal, mga anumang maaring gamitin ng kaaway, O Diyos, ito'y alisin mo sa kalagitnaan ng pagbabahagi ng iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Kumilos ka lamang po ng malaya sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat sa maiging panahon, Panginoon. Medyo maulan man, pero Panginoon, we are in the safe place. At lalo na sa presensya mo, ang tunay na safe na lugar, Panginoon. Hallelujah. Kung wala ang presensya pang Panginoon, hindi ligtas ang anumang lugar. Kaya salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong mga salita na amin muling kakainin ngayong gabi, O Diyos. Hallelujah. Tinataas ka namin, pinupuri, dinadakila sa tanging pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. So bago po tayo maupo mga kapatid, nais kong basahin muna yung text ko sa Mark 4:35 verses 35 to 41. Mark 4, yan. Jesus calms a storm. Sabi sa 35 mga kapatid, and the same day when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. So yan po kasi mga kapatid yung pagkatapos nung pagpapagaling niya sa maraming may sakit, maraming mga tao na doon sa, kung di ako nagkakamali, sa bundok,
napakarami nila. Bago niya pinauwi sila ay sinigurado niya na maayos ang lahat. At sabi niya dyan, let us pass over unto the other side. Kasi meron sa mga susunod na verses sa baba niyan, hindi natin makakover na yon. Meron siyang isang napaka-importanting pupuntahan at kailangan pagalingin. So, itong pag-aaralan natin is about the storm, mga kapatid, na na-encounter nila along the way papunta dun sa the other side na pupuntahan nila. And verse 36, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Ang ano po dyan is, sa sobrang lakas ng hangin, yung alon ay talagang pumapasok na sa bangka. Talagang pakiramdam ng mga alagad ay lulubog na. And he arose, sabi dyan, and he was in the hinder part of the ship, sa likurang bahagi, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. Yung kinanta natin, still. And the wind ceased, and there was a great calm. Sa verse 40, so last verse. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? So, basahin po natin verse 41 bago tayo po. And they feared exceedingly and said unto one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? So tayo po yung maupo mga kapatid, pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. So ngayong gabi mga kapatid, although ito ay one of the scenarios sa Bible na alam na natin, kahit nung ako'y sa denomination pa, isa to sa binabalik-balikan ko nung binabasa kasi alam natin ang Panginoon ay yung mga kagila-gilalas na ginagawa niya ay kahanga-hanga mga kapatid. At kung ang Panginoon ay mahal na mahal mo, ay ini-imagine mo kung paano niya ini-execute yung kada miracle or mga kagila-gilalas na bagay na ginagawa niya. So, salamat sa Panginoon ngayong gabi mga kapatid, at matagal-tagal din po ako na di nakatayo sa pulpit. We all have our storms mga kapatid within us. So, nung humihingi ako sa Panginoon ng inspiration, sabi ko, Lord, anong isi-share ko? At actually, dahil, ang alam ko si Pastor Stan Price po ba yun, Pastor? Ay supposed to be, bisita natin ngayon at si Pastor Nestor. So sabi ko, ligtas ako sa pag-prepare. Pero sabi ni Pastor, madidelay yung flight, kaya ako pa rin. So kagabi po, tinapos ko na yung trabaho ko mga hanggang 12 midnight, before 1. Pero nung nagpe-prepare na po ako kasi malamig, tinulugan ko na lang, habi ko bukas na lang ng umaga. So ganun po yung way ko mga kapatid, pagka ako ina-assign ni Pastor, di na ako nagtatrabaho ng buong araw or ng buong gabi pag ako na-assign. At hindi ako mapalagay pag ako nagpe-prepare, patayo-tayo ako, paalis-alis, magkakape muna. Kasi hindi ko pa rin siguro as young preacher, pero old na sa edad, is hindi ko pa makuha yung proper way siguro ng pag-prepare ng notes, ng sermon or ng topic. Pero naniniwala naman ako na kung ano yung mababanggit ko dito, na Word of God is sapat na para pagpalain ng bawat isa sa atin. And sa palagi kong sinasabi mga kapatid ko, ano lang yung simple na tinanggap ko, yun lang din may babahagi ko sa inyo, at yun lang din nag-i-enjoy natin. Hindi natin kailangan ng, sabi nga, meron isang preacher na, makwento ko lang sa inyo, magpapatanggal muna ako ng konting kaba ko. Meron daw isang preacher na nakita niya yung isang magbubukid. Sabi niya, kilala mo ba ang Diyos? Alam mo ba na may Diyos? Sabi niya, alam kong may Diyos pero hindi ko siya kilala kung ano yung mga about sa kanya. Sabi niya, upo tayo sa yung parang kubo or something na nandun yung mga dayami, yung pagkain ng mga hayop. Sabi niya, alam mo ba na ang Diyos ay ganito, ganyan? Dami niyang
ikwinento, ang dami niya, halos Genesis to Revelation siguro, questionnaire niya. Nakatingin lang sa kanya yung magsasaka or yung farmer, yung katingin siya. Sabi niya, may itatanong ka ba sa lahat ng sinabi ko? Sabi nung mama. Alam mo ako, pag nagpapakain ako ng kabayo at ng mga baka ko, hindi ko pinapakain lahat. Sabi niya, kung ano lang yung pagkain niya ngayon, yun lang. Ang ibig sabihin ng farmer, sa dami daw nung shiner nung preacher or nung minister na yon, kakaunti yung naintindihan niya. Sa dami ba naman? So, naniniwala ako mga kapatid, ganun din naman sa Word of God. Pag sa sobrang dami nasi-share dito na iba-iba, so alam ko hindi naman yun lahat nag-grasp natin. Mayroong part lang dun na talagang, sabi nga, nag-strike sa atin. So, nawa ngayong gabi ay may makuha kayo mga kapatid. At naniniwala ako na prepare to ng Panginoon para pagsaluhan natin. Siyempre, we as preachers, as tumatayo dito, kami yung unang pinagpapala ni Lord. At kung ito'y rebuke, kami yung unang nire-rebuke ni Lord habang piniprepare ito. At as normal na parehas yung mga kapatid na maraming weaknesses, palagi akong nakikiusap kila Brother Nats, kila Pastor, pwede ba akong magpahinga? Sabi ko, pwede ba akong ang dami kong alibay, which is sa tingin ko naman po pwedeng mag-count, magre-review for board exam kasi di ko talaga siya mapukusan, trabaho, what else. Pero yung mga malalim na part is hindi ko sa kanila masabi. Kasi kaya ako nga napili ito or ito yung linagay ni Lord kasi under a storm ako or storms, maraming bagyo. Iba-iba yung storms natin mga kapatid pero isa yon sa pumipigil sa akin na para sabi ko, pwede ba akong magpahinga muna? Pero di ako pinayagan ni Pastor at si Varnats hindi rin siya nag-agree agad. So sabi ko, sige, nag-meditate ako. Every single day mga kapatid, tinatanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, paano ba ako magpapatuloy sa iyo? Hindi naman ako yung lalayo. Dito lang naman, dahil naman yung boarding house namin. Mga 5 hakbang ando doon na apartment pala. So, ang isip ko, i-attend ako, makikinig, pupunuin ko yung sisidlan ko at ipapamuhay habang inaayos yung mga bagay-bagay. Pero sabi ko nga, hindi pumayag sila pastor at kanina nga in-encourage niya ako sa office kasama yung sister wife ko na patuloy lang, lahat tayo may struggles. Siguro, sabi nga ni pastor, kung magpapalit kami ng storm, baka tangayin ako. Pero sabi ko, sa deep inside naman po sa akin mga kapatid, gustong-gusto kong paglingkuran ng Panginoon. Talagang kumbaga napapalakas lang yung hangin kaya napapahapay ako. Pero yung mag-backslide, wala sa puso ko yun. So, balik po tayo dito sa aking na-prepare mga kapatid sa tulong ni Lord. Ang tamang-tama yung panahon natin mga kapatid, di ba may lumipas na bagyo pero hindi tayo affected masyado. Pero yung ibang part alam ko sa Bicol, sa Naga, binahasa yata sila Pastor Tony, pero alam ko ang pag-iingat ni Lord nandun pa rin naman. Pero when it comes to storm mga kapatid, ito kasi storm sa dagat, hangin. Tingin ko wala tong ulan hangin lang. Kaya yung alon ay mataas pa dun sa bangka. At sinasabi nga dito na kahit sa Verse 37 na lang, sabi dito, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. So, ibig sabihin mga kapatid, ako naranasan ko magbangka nung nasa probinsya pa mga kapatid. Yung kapatid ko, mahilig siya magbangka after ng bagyo. Kasi doon yung ilog, pag umapaw yon sa palayan na pupunta. So, alam niyo yung lambat, yung pamprobinsyang lambat na pahaba, sinasama ako ng kapatid ko noon. Bumababa sila sa bangka, ilinalatag nila yung lambat na yon. Ako naman, sa bangka lang talaga. Pero pag umuulan at napapabigat na yung hatak ng lambat, kasi may mga isda na napapasukan siya ng tubig, kinakabahan ako, yung bangka namin mga kapatid, wala yung balancer, yung talagang bangka lang na inukit. So, kabilaan yung hawak ko niyan. Sabi ko, kuya, sabi niya, relax lang kasi yung tubig hanggang dito sa kanya. So, sa isip-isip ko, pag tumaob yun, nandoon naman siya.
So, itong part na ito mga kapatid, pag nalalagyan ng tubig yung bangka, ang tawag doon sa amin, makakabong. Ibig sabihin, lulubog siya. So, kailangan mo siyang baliktarin and then, pag baliktad mo, kailangan tatanggalin mo agad yung tubig. Ganun ginagawa ng mga kapatid ko noon. So, ito, sa pagkakataon na to, sa Panginoon, sa panahon na to, alam natin na malalim ang, kung lawa man to or dagat man to, nakakatakot talaga to sa isang normal na tao. At kahit pa fisherman ka, sa ganitong pagkakataon, eh, kahit gaano ka kabihasa sa paglalayag or sa pangingisda or sila kasi si Peter mangingisda. So alam ko, nakakaramdam pa rin sila ng takot at makikita nga natin dito, sabi nung isa sa mga alagad, Master, carest thou not that we perish? So ibig sabihin mga kapatid, nakakatakot yung senaryo talagang to. Yung tubig ay talagang natatabunan sila. Pero sabi dito, ang Panginoon natin ay sarap na sarap yung tulog kasi physically as human being siya, sa nasa katawan siyang yun, ay pagod siya. Alam natin ang Panginoon ay nakatulog ng mahimbing dito. Pero alam niyo, nung binabasa ko ito mga kapatid, sabi ni Barbanham, kahit tulog ang Panginoon, alam niya yung nangyayari. Sabi niya, alam niya na mangyayari yon. Sabi niya nga ni Barbanham, thousands of devils nasa tubig. Kasi balak, ang gusto ng mga alagad ni Satan ng time na yun, lunurin sila lahat. Kasi hindi natutuwa si Satan sa revival na nangyayari pagka sila ay nag-mission, nag-ano. Yung tubig, yung paraan ni Satan, pero sabi ni Barbanham, alam na ng Panginoon yon. Kaya, dahil alam niya na mga kapatid yung mangyayari, kaya niyang matulog ng mahimbing. Tayo mga kapatid, pag may storm tayo ng buhay natin, kahit alam natin na kaya ng Diyos, bilang nasa laman, natatakot tayo. At nababahala tayo, we pray, the hardest pray na ginagawa natin, ako, ginagawa ko yon. At hindi lang basta pray, talaga umiiyak ako sa Panginoon, pero pag naiintindihan ko na yung isang bagay ay pinapahayag ng Panginoon, nakakalma ko. Nagkakaroon ako ng inner peace na kung ano yung nararasan ng Panginoon dito habang malakas yung alon ay tulog na tulog siya. Meron pa nga siyang pillow mga kapatid. Sabi dito, yung bangka halos full na ng tubig. Sabi ko, ano kayang part yung hinihigaan ni Lord? Di kaya nababasa yung unan niya? Sabi dito na ano na eh. Pero dahil nababalisa yung mga alagad dito mga kapatid ay ginising na nila ang Panginoon. Sa Matthew, pag binasa niyo doon, iba naman yung sinabi doon sa Matthew 8, verse 26, sabi doon, and he saith unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Dito, little faith, pero dito sa Mark, how is it that ye have no faith? So, then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So, ibig sabihin talagang kung ano yung normal na payapa nung dagat or nung lawa, ganun ulit yung namasdan nila. Kaya naman sabi dyan, nang gilalas talaga sila na sabi ng mga lalaki, anong klaseng tao ito? Na kahit ang hangin at ang dagat ay sinusunod siya. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung time na to na yung mga alagad na to, itong mga kalalakihan na to ay kasama ang Panginoon, hindi pa lubos na hayag sa kanila kung sino talaga yung kasama nila, ay nagagawa pa rin nila na magtiwala sa Panginoon sa time na to. Pero pag iniisip ko mga kapatid, grabe talaga yung panahon natin. Lahat ng nangyayari sa Bible, hinayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Meron tayong shadow nung nangyayari sa atin ngayon na kung may bagyo, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Ang nagiging imposible lang ang bagyo sa buhay natin na hindi siya mawala-wala dahil sa, sabi nga ng Panginoon dito, O ye of little faith. Ibig sabihin, may faith. Kahit pa paano may faith, ang hindi magandang sabihin talaga ay sabi dito ng Panginoon is, masakit to pero sabi niya, how is it that ye have no faith? So kung tayo ba mga kapatid ay nasa bagyo ng buhay natin, iba't ibang uri ng bagyo, paano ba tayo lumalapit sa Panginoon? Paano ba natin ina-approach ang Panginoon? With faith ba? With little faith? O with no faith at all? Sabi sa Bible mga kapatid, nalulugod ang Diyos sa may pananampalataya. Amen? Kasi
Walang magagawa ang Diyos sa sino man na hindi sa Kanya sumasampalataya. Sino man na lumalapit sa Diyos, dapat may pananampalataya. Sabi niya nga dun sa isa na lumapit sa Kanya, sumasampalataya ka baga, magagawa ko to. Sabi niya, sumasampalataya ako, Panginoon. So, kaya naman sa stature of the perfect man, mga kapatid, faith is the foundation. Kaya ngayon, sariwain ulit natin ang application ng faith natin, mga kapatid. So, habang ako ay nasa pulpit, kayo ay nakikinig, pag ako ay nasa sa upuan din, mga kapatid, sino man yung tumatayo dito, sinisikap ko talaga na yung i-focus ko yung pakinig ko. Pag pag inaanto ako, tinatanggal ko yung salamin ko, kinukusot-kusot ko yung mata ko din. Kasi sabi ko, Lord, word mo yan. It doesn't matter kung sino yung nakatayo. Si Barry Gilbert man, si Barry Nuts man, sino man. Sabi ko, hindi po pwedeng lumagpas yung gawain na hindi ko na-absorb yung word mo ngayon na kailangan ko. Sabi ni Pastor, di ba, from Bible study pa lang, kumbaga ini-energize na tayo. Kumbaga sa basketball, mga kapatid, drills na yon. Para pagdating sa laro na talaga, energize ka na. So, pagka hindi tayo nakapokus sa salita ng Diyos, mga kapatid, at nakabase tayo sa kung ano-anong mga ginagamit ng kaaway, hindi natutuwa ang Diyos at nais ng Diyos, mga kapatid, na kung ano man yung, sabi nga ni Barbanham, in simplicity, mga kapatid, ang Diyos ay nahahayag sa atin. So, anything na pinapahayag dito sa pulpit na alam natin na salita ng Diyos, tanggapin lang natin. Yung last Sunday, treasure in the earth. Amen. So, sa kakasabi ko mga lang, mga kapatid, no, maraming ginagamit ang kaaway para tayo ay madistract. But then, if we are truly expecting something, if we are here na may expectation sa Panginoon, mga kapatid, walang makakasagabal sa atin. Amen? Hallelujah. So, since nabanggit ko kanina yung about sa storm, so natural storm, mga kapatid, pag pinag-usapan natin yan, sa dagat, wala akong masyadong idea. Si Brother Chris, meron siguro kasi seaman siya. Alam niya kung paano tumatabon yung napakalaking alon sa kahit barko. Alam ko nakakatakot pa rin yun. How much more? Ito, bangka lang to. Pero sabi nga doon, gaano man kaliit yung bangka mo, basta si Kristo nandoon, safe na safe yun. Amen? Yung buhay natin, mga kapatid, gaano man kaliit yung spiritual boat natin, kung sigurado tayong si Kristo ay nakasakay, sigurado, safe tayo. Nandiyan dyan yung takot, dahil normal, tao tayo, pero deep within us may nangungusap. Be still and know that I am God. Amen? So, ang natural na bagyo, mga kapatid, dalhin natin dito sa lupa na lang. Nung nakaraan, may bagyo. Akala ko talaga, nung nagising kami, medyo malamig-lamig na. Pagbukas ko, umahangin. Sabi ko, baka yung bubong sa office ni Pastor, napakanipis pa naman. Pag tinuklap siya, so mahirap mag-ayos, mga kapatid. So, may certain na kailangan gawin. Di ba, pagka anticipated natin na malakas yung bagyo, may mga, andyan yung tinatawag na pag-asa. Di ba, pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services, pag-asa administrations. At andyan din yung NDRRMC, di ba? Pagka nagte-text, kung gaano nakataas yung level of alert or something, na pinapaalalahanan tayo. So, way pa rin yun ni Lord para tayo makapag-prepare. Pagdating sa natural storm, mga kapatid, wag na tayo sa storm din naman to. So, di ba pag nagpe-prepare tayo, pagpaparating yung bagyo, kami sa Bicol, mga kapatid, yung uso kasing mga bahay doon, hindi lahat concrete. Ang bahay namin sa Bicol, mga kapatid, yung yero na sinauna pa, pero matibay siya, makapal. Pagka alam namin may bagyo, yung bubong, nilagyan namin ng buhangin, nakasako, para hindi siya ilipad ng hangin. Then yung mga bintana, linalagyan namin siya ng, kung
yero or basta matibay na hindi makaka-penetrate yung hangin makapasok. Kasi pag once makapasok kasi yung hangin sa bahay, yun yung sumisira ng bubong, maraming. So ganun yung ginagawa namin doon. Ahead of time, bago yung bagyo dumating, kailangan asertado na yung bahay. So pagdating ng bagyo, sa loob na lang kami mag-aantay na matapos yung bagyo or dumating yung bagyo. Doon sa inupahan namin doon kay Sister Rora, alam ko buhay pa siya ngayon. So, sa lakas ng bagyo mga kapatid, alam mo, ginagawa ko nung nagigitara pa ako kasi may gitara ako sa Bicol. Pinupuri ko si Lord ng time na yon. Sabi ko, Lord, maraming beses ko nang naranasan ang bagyo pero alam ko, habi ko, this time na ako'y mananampalataya na, habi ko, mas mawi-witness ko kung paano ka mag-protect sa iyong mga pinili. Alam niyo mga kapatid, sa kwarto namin noon, nagpipray ako. Okay. Hello, okay na? So ito tuloy mic, ayaw mag-off. So nung time na yun mga kapatid, I think 2019, yung kwarto namin, yung bubong nun is yung tinatawag na anahaw, no? Yung anahaw, yung maganda yon, presko siya. Pero nung time na yun mga kapatid, habang bumabagyo, nakatingin ako doon sa bubong. Sabi ko, Lord, kinakanta ko nun mga kapatid yung How Great Thou Art. Kumakanta ko. Yung hangin ay papalakas ng papalakas. Then, alam niyo mga kapatid, nung nabaklas yung bubong, napatigil ako sa pagkanta. Bilang tao, kinabahan ako kasi pumasok yung hangin, napatigil ako, lipat ako dun sa may-ari ng boarding house. Pinalipat na kami kasi sobrang lakas ng hangin. At the same time may ulan, so pumasok ako. Pero habi ko noon, Lord, sa bagyo, si Job, di ba nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng bagyo. Nung time na yon, sabi ko, nabaklas man yung bubong, feeling ko noon sinagot ako ni Lord na natutuwa ako sa ginagawa mo anak ko, sa kabila ng bagyo. At habang yung bagyo ay pinagmamasdan namin yung mga kapatid kung paano sinisira yung mga bahay, mga bubong, yung mga kahoy nagtutumbahan. Magpipray ka na lang talaga na yung bahay nyo, wag mabagsakan ng mga puno kasi sa amin maraming puno. Then makikita mo yung mga bahay ng mga yero, yung lumilipad na talaga. Kasi araw dumaan yung bagyo . So akala namin tapos na. Magpiprepare na habi nung mga experience na doon. Hindi, babalik pa yun. Sabi ko, ba't babalik? Yun pala, yung parang kumbaga nandun daw kami sa mata ng bagyo. Kaya tahimik. Pagka yun daw ipaalis na, dun na naman yung sumunod. Hindi parang pabalik talaga kung papunta dito, sumunod pabalik na naman. So, doon ko na yun yung bagyo na napakalakas, nakalimutan ko anong bagyo yun na ako'y nasa message na hindi ako natakot sa bagyo mga kapatid. Na-enjoy ko yung bagyo. Hindi sa inaano ko yung mga ibang tao na nahihirapan sa bagyo. Pero yung time na yun mga kapatid, habang bumabagyo, ang naiisip ko ang Panginoon na sa lakas ng bagyo, mas malakas ang Diyos ko dito. Sigurado akong walang mangyayari sa amin. So, nung natapos yung bagyo mga kapatid, hindi ako natakot about sa kung anong kakainin namin or something kasi alam ko andyan na naman yung suporta ng barangay or ng ano. Pero nung time na yon, winitness ko talaga yung bagyo kung paano siya gumagalaw, umiikot talaga siya, yung mga bubong lumilipad. Alam nyo, naalala ko yung ito, truth to mga kapatid sa probinsya. Pag lumipad yung bubong mo, sundan mo agad pag wala na yung bagyo kasi yung bubong mo mapupunta yan sa ibang bahay. Kaya ang ginagawa ng iba doon, pag alam na may bagyo, ganito ginagawa nila. Bibili na ng pintura, mga pako. Pagkatapos kasi ng bagyo, kukunin yung yero mo, ipapako agad nila sa kanila, pipinturahan para di mo masabing sa'yo yon. So, ganun po sa probinsya, unahan yan.
Pag maganda pa yung bubong mo, buo pa, wag mo nang i-expect na makukuha mo pag di mo agad sinundan. So, ganon sa probinsya dito. Di ko alam kung may mga ganong senaryo. Pero sa amin, usually, gandang yero nito, makapal. Anong size ba yun? Yung may size pa yan. So, bibili ka ulit ng bubong mo. Ganon sa amin pag bumabagyo. Pero sa part namin, hindi bumaba. Pero kila Brother Ryan, hanggang dito yung baha doon sa kanila. Kaya yung church, sinikap talaga doon na maitaas. Kasi pagka bumabaha po hanggang dito, walang mapagdausan ng gawain. So, nagiging evacuation area rin yung church doon sa Nabwa pagka malakas yung bagyo, mga kapatid. So, ganun yung natural na bagyo, yung natural na nararanasan natin. Pagdating sa spiritual side, mga kapatid, although nadaanan natin kanina, no, ang Panginoon ay kasama nila. Napakalakas nung bagyo sa dagat, windstorm, at itong alon ay talagang sobrang lakas. Pag pinanood nyo kahit sa YouTube, mga kapatid, di ba yung barko na halos sumusunod lang sa alon? So ini-imagine ko tong bangka nila ni Pedro o ng Panginoon na habang ini-imagine ko siya, mga kapatid, ang Panginoon ay sarap na sarap ang tulog. Pero sabi nga ni Brother Branham, alam na ng Panginoon ang lahat ng iyon na mangyayari. At sinusubok lang yung pananampalataya ng mga nandoon sa barko. May mga pagkakataon, mga kapatid, na may mga bagyo sa buhay natin, kaya nating ayusin na, alam nyo yon, yung depende sa level of faith mo, kung paano mo hinaharap yung isang bagyo. Nung ako ay hindi pa malago talaga, hindi ko naman sinasabing malago na ako ngayon. Nung mga una, pag hinaharap ko yung bagyo ng buhay ko, mga kapatid, usually sa pamamaraan ko. Pero as I continue sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, napansin ko hindi nauubos ang bagyo. Paulit-ulit lang na dumarating at iba-iba yung level na masasabi ko, mga kapatid, habang nagmamature ka, nagkakagulang ka. Nung binata ko, ibang klaseng bagyo naranasan ko, pero ngayon may pamilya na ako, iba naman. Alam niyo, mga kapatid, nung nakikita ko nagbibinata na yung mga anak ko, iba na rin yung iniisip ko ngayon. Alam niyo, yung nagpiprepare ako para, alam ko, yung may term na ang kaaway gusto kunin yung mga kabataan natin eh. Gusto niyan dalhin sa makamundong pamumuhay. Pero sabi ko, Lord, help me to prepare yung dalawa kong nagbibinata na. Alam niyo, sabi ko nga kay Barnats nung nakaraan, andyan lang yung apartment namin. Pumasok sa isip ko yung drum set, yung keyboard ni Var Stephen. Sabi ko, why not na si Vince nagda-drum? Then ako gusto ko rin talaga mag-basic ng drums. Sabi ko, why not na pag na-stress na ako sa trabaho or napapagod na ako, pupunta ako doon, magda-drums. Si Vince, pag bakante, magda-drums kami. Sabay kami mag-aaral. Sabi ko, why not? Kasi, kesa naman yung mga anak namin is, pababayaan ko lang pupunta sa Remedios, magkikipaglaro sa mga, kami yung Bardeni, nakipaglaro na rin doon eh. Oo, bakbakan na rin kami sa mga players doon, yung may mga mayayabang, Bardeni, banatan natin to. So, yung isang time, nakasapatos si Barden, nakasapatos ako, hindi. Gas-gas yung pa ako, mga kapatid, kasi rap yung ano doon. So, nasubok pa rin naman yung practice namin ni Barden, pero sabi ko, okay yon, pero kailangan may limitation. Pero sabi ko, ano yung dapat priority ng mga anak ko? So, sa church, sabi ko, why not sa drums, si Vince? And si Mark, di ko alam dito kung keyboard ba or gitara. Pero ang aim ko dito, mga kapatid, is gumugulang na sila, ayoko silang yung idol pagdating sa gawain ng Panginoon. Gusto ko may part sila sa gawain ng Panginoon. Pero sabi naman ni Brother Alan Lakap, kahit gustuin mo, kung hindi naman talaga gift nila, wala kang magagawa. Pero sabi ko, itatry ko para malaman kung ano yung gift nila. So kung iba man, at least I tried para sa Panginoon. So yun yung aim ko ngayon, mga kapatid. Kaya masaya talaga ako na kami ay malapit lang dito sa church.
At kahit papaano nakakatulong kami dito sa church in simple way. At may mga pagkakataon na, yun, nagkakasakit din, napapagod, pero we aim na maging support dito sa church. Hindi man financial, kahit sa ibang bagay man lang makatulong kami dito sa church. At we just need to support each other, mga kapatid. Yung staycationer, mga kapatid, masaya kami nag-start, pero ngayon parang sila Bar Emil kasi umuwi na eh. So, alam nyo yung sama-samang kakain sa likod, kahit ang daming tulo nung una, mga kapatid, di mo mabilang yung tulo. Chinaga ko siyang lagyan ng mga bulkasil, ng styrofoam na may gasolina. Kasi kumakain ka, tutulo sa plato mo, sa ulo mo. So, pero masaya kaming nag-fellowship dyan. Pero sabi ko parang sumisingit ang kaaway. Alam niyo yung simpleng fellowship namin dyan ay gustong daanin ng kaaway sa simpleng bagyo. Then, sabi ko hindi maaari yung ganun. Tayo pa rin magde-decide mga staycationer, di ba, kung tayo ay papatinag sa kaaway. Pero wag natin hayaan ang kaaway na mawala yung God loves fellowship, di ba? Pagka tayo nagpe-fellowship, mga kapatid, masaya ang Diyos. Hindi lang sa ganitong fellowship, kahit sa mga natural fellowship natin, kagabi nag-live selling si Sister Ann. Alam niyo yung kailangan energetic ka. One way of fellowship. Sabi ko, ba't 20 lang itong naka-live? Naiinis ako, ba't hindi ito nag-50 ba? Man lang, umakyat na ako kasi nagtatrabaho ako. Pero naka-live din ako. So, pag may nag-mine na, sabi ko, dapat may pakonsuelo to para sa susunod. Marami yung manunod. Sabi ko, magdala tayo ng drums. Pag may nag-mine, kakat tayo dun sa video. Drum ka yung isa, gigitara. Thank you. Tapos, kasi pagka interesting yung ganong live selling mo, marami yung ma-attract. So sabi ko, sa susunod, dalhin natin yung snare, hiramin natin kung pwede. O kung hindi, order tayo sa Lazada. Kailangan energetic. Pero alam niyo yung mga kapatid, hindi naman yung amount ng money na na-accumulate doon yung nakakapagpasaya sa amin. Yung umuwi ka ng, sabi, 10:30, uuwi na pero inabot ng 12:30. So, yun yung hindi natin mababalikan. Every day is a new day para mag-fellowship sa Panginoon. There are storms of life, iba-iba tayo, pero let's not allow that storms para pigilan tayo. Kasi napakasaya na magkakasama tayo bukas, magbabasketball na naman. So, let's allow fellowship palagi sa buhay natin, lalo na nag-aantay tayo sa great fellowship sa ating Panginoon. Sabi ko nga naman nakaraan, mahilig ako mag-observe, mga kapatid, at nasabi nga ni Pastor, sabi ko kay Pastor kagabi, Pastor, si Lord perfectionist. Ako Pastor, perfectionist din ako. Pero sabi ko, Pastor, ba't negative way yung akin? So, pinaliwanag ni Pastor kagabi, perfectionist is okay siya, pero kailangan wag madadaan sa negative way na, alimbawa, sa tugtugan, na example ni Pastor, tugtugan, maganda. Tapos biglang may nagkamali. Alimbawa si Bar Stephen, perfectionista, naggigitara kunwari, or nagda-drums si Bar Nats, nagkamali, nainis siya. So, gusto niya ng perfect na tugtugan, pero in a good way dapat yung niya na i-encourage niya yung nagkamali, magsasabi siya, let's have a practice para mas maging pero yung, nagkamali naman, sa susunod na tugtugan na naman, iiling-iling ka na lang na, sample lang para Steve na hindi totoo yun. Iiling-iling ka, mali naman yung strumming nito, yung plucking nito, mali. So, perfectionist ka na gusto mo perfect yung tugtugan, pero dinadaan mo sa maling paraan. So, dapat in a positive way, i-encourage mo yung mga kasama mo. In basketball, kung tambak na, edi okay lang yan. Kami ni Pastor, pag Barnats, pag lamang sila, mga kapatid, mga 5-7, malayo pa naman yung score ng ending. Kami ni Pastor, napanood ko na to. O nga, Pastor, mananalo tayo kahit hindi na namin alam kung mananalo pa. Pero ending, mga kapatid, nananalo kami. Yan sinasabi sigurong positive affirmation eh. Sabihin mo, panalo tayo. O edi, pag linagay mo kasi sa isip mong mananalo tayo, iba yung preparation mo kaysa sa lamang ka na, okay na to. So, nababaliktad yung situation. Kaya, in a positive way natin gawin kung
alam mo yung weakness pala, pwede mo siyang i-convert in a positive way. So, ang ganda na open tayo na tumanggap ng corrections, ng rebuke, kasi doon tayo piniperfect ni Lord. At masaya ako mga kapatid na mas lalo tayong nagiging malapit sa isa't isa. Although iba-iba yung youth, pagka sila nagsasama, di ko sila masakyan. Halimbawa si Bar Denny, si Bar Aaron, sila Sister Zoe. Iba yung biruan nila, iba naman yung biruan namin mga, siguro kasama na ako sa Thunders na tinatawag eh. So iba yung way nila ng pagbibiruan, iba rin yung way namin ng pagbibiruan, pero we are in one family na may kanya-kanya tayong way, pero kailangan na-i-enjoy natin every moment. Huwag natin hayaan yung kaaway mga kapatid kasi ang kaaway disfellowship siya eh. Wala siyang magagawa para makabalik sa Panginoon. Yung storm ng kaaway mga kapatid, walang solusyon. Pero ang storm natin sa buhay, peace, be still. Yun lang sasabihin ng Panginoon. At sabi nga mga kapatid, may pagkakataon na yung storm ng buhay natin hindi natin kaya. May mga storms naman na nagagawa natin na susolusyonan. Pero may storms or isang storm siguro malamang kung gagamitin ko na hindi natin kayang ayusin or lagpasan. Na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling dumiskarte sa mga bagay-bagay, ang Panginoon ang kailangan mo. Amen? Hindi ko man ma-point out kung anong klase ng storm yan. Ang Panginoon lang ang makakagawa. May mga pagkakataon na gano'n na kahit anong gawin mo, kahit anong diskarte, isip. Ako, meron akong ino-overcome ngayon. Alam niyo mga kapatid, kasi gumagawa ako ng motivational videos, mga affirmation videos. Habang ginagawa ko yon, alam niyo yung na-encourage ako dun sa ginagawa ko. Habi ni Louis Hay, ni Dwayne Wire ba yun? Kailangan daw, positive palagi yung iniisip mo. Then, alam niyo, ina-apply nila yung biblical yung thought na ini-express, pastor, sinasasabihin mo daw positively na hindi magkakaroon, kundi meron na ako. I am, kaya nga I am present palagi sinasabi nila. I have. Kasi sabi niya, hanggat ginagawa mo yun, mag-iiba yung takbo ng isip mo, magiging positive ka, ganun ka ngayon kikilos hanggang sa makita mo nagmamanifest na yung bagay na gusto mo. Hindi mo sasabihin, alam mo sabi nung lalaki yung kalbo, hindi, yung isa yung maputi yung buhok, nakalimutan ko yung pangalan. Sabi niya, ang tawag nila kay Lord mga kapatid sa Diyos, universe. The universe is listening. Ang Diyos daw ay palaging yes lang ang sagot, hindi siya sumasagot ng no. Habang ginagawa ko yung video, pinapakinggan ko, sabi niya, kung ano yung sabihin mo, sasagot lang ni Lord, yes. Halimbawa, sabihin mo, ano ba yan? Wala na naman akong pera, yes. Ano ba yan? Maghapon ko ngayon, sirang-sira na naman to, stress na naman ako, sasabihin daw ni Lord, yes. Kailangan ko ngayon ng pera, kailangan ko ng pambayad, sasabihin ni Lord, yes. Kailangan mo talaga. So, ang dapat daw gawin mo, I am a manifestor, I attract abundance, mga ganun yung sinasabi nila. Hindi ko nakukuha nung una, pero sabi niya, pag di mo kasi naiintindihan yung system ng universe, ni God daw, sabi niya, ang Diyos palagi lang yes ang sagot. Pag sinabi mong, meron akong sasakyan, magkakaroon ako ng sasakyan, sasabihin ni Lord, yes. Pero kailangan, kung ano yung sinasabi mo, yung iniisip mo, ganun din yung minamanifest mo araw-araw. So, magkikita mo na lang daw yung buhay mo, na kung ano yung iniisip mo, yun na yung nasa sa iyo, kung ano man yun. So, napakaganda mga kapatid. Pag sinabi naman daw na, wala, di na ako aasenso sa buhay, yes, di ka na aasenso sa buhay kasi yun yung iniisip mo eh. Pero kung sasabihin mo, aasenso ko sa buhay, alam ko magkakaroon ako ng bahay. Di ba? Habang ginagawa ko yung mga kapatid, sinasabi ko sa amin, higit pa dyan eh. Yung Diyos namin nagsabi. Di ba? Sabi niya, hingin mo lang, huwag kang mag-aalinlangan, tatanggapin mo. Pero may connection naman mga kapatid, hingin mo kay Lord, pero hindi ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Kung may trabaho kang pinagkaloob ni Lord, ayusin mo yung trabaho mo, and you will be surprised sa gagawin ni Lord. Di ba? Maging maayos ka lang sa lahat ng bagay mga kapatid. Ang kaaway, ang gusto lang naman yan, batuhin tayo ng batuhin ng mga bagyo ng buhay, pero
ang Diyos natin na higit sa bagyo, mga kapatid. Na iniisip ko nga kanina, yung mga nilikha ni Lord, naging anyong kagaya natin siya. Tayo ay creation niya. Yung mga alagad, gumawa ng bangka. Then, yung creator of all things, sumakay dun sa simpleng bangka. Di ba? Yung may likha, may-ari ng lahat ng bagay, nakasakay dun sa simpleng bangka. Yet din nila nare-realize kung sino yung kasama nila. Sabi nga doon sa, nung ginawa ni Barry Gilbert yung thumbnail, na nakita ko rin siya sa Google, meron siyang kumaga title. Sabi dito, "Is Jesus in your boat when unexpected storm comes?" Ang Panginoong Hesus daw ba ay nasa bangka mo kung ang isang unexpected storm ay dumarating? So tayo mga kapatid, hindi lang, gusto ko na sigurong shortcut din to para mapadali. Mga kapatid, dito sa panahon nito ng mga alagad, God is with them. Di ba? May tatlo yan. God above us, God with us, God in us or within us. So, nung Old Testament mga kapatid, ang mga propeta noon, ang mga Israelites, tumatawag sila sa panahon ni Moses, pillar of fire, pillar of cloud, above them. Naglalaho, nawawala. Kailangan mo hanapin dito naman sa panahon ng Panginoong Hesus. Alam niyo yung kailangan aabangan mo ang Panginoon sa isang pagkakataon, parehas ng babae na inaagasan. Kailangan personally ma-meet niya ang Panginoon. Kailangan kahit mahimas man lang niya yung dulo ng dabit ng Panginoon. Kailangan niya ng physical contact, mga kapatid, para makuha nila yung gusto nila. Pero sa atin mga kapatid ngayon, ang Panginoon ay nasa sa atin na. Anywhere, anytime, kasama natin siya. Hindi mo na kailangang abangan siya dyan sa daanan. Hindi mo na kailangang antayin pa yung pillar of cloud or pillar of fire para magpakita. Mga kapatid, nasa atin na ang Panginoon, nasa loob na natin. Kung meron tayong malalaking bagyo sa loob natin, mas malaki ang Diyos na nananahan sa atin. Amen? Pag inisip natin, hindi ko kaya ang bagyo na to, hindi. Kailangan mo lang ma-realize yung mas malaki dyan sa bagyo, nandiyan din sa'yo. Nasa sayo na lang kung sino yung paghahariin mo sa'yo. Kasi pag na-realize mo kung sino talaga yung mahalaga sa'yo, isa dyan aalis, isa mananatili. At alam natin bilang mga pinili ng Diyos, isa lang ang nananatili sa atin, ang ating, alam nyo yung before the very beginning, before lahat, sabi di ba, cover ng Diyos ang lahat. And yet ngayon nananahan siya sa'yo at sa akin, nagkasya sa atin. In pillar of tongues or sa Pentecost, di ba? Hinati-hati niya yung sarili niya. Mga kapatid, kung marirealize lang natin in every storm na meron tayo, yung Diyos na nabuhay or nagmanifest sa laman 2,000 years ago, nilalakaran niya lang yung bagyo, mga kapatid. Hindi niya pinapansin yung alon na yan. Kaya naman si Peter nakapaglakad. Nagawa niyang lakaran din yung tubig. Hindi niya alintana sana yung alon, kaya lang nung napalingon siya, nag-alinlangan, lumubog, pero ando doon pa rin ang Diyos na nasa ibabaw ng bagyo, inabot siya. Amen? Mga kapatid, pag may bagyo tayo sa buhay natin, tandaan natin, yung Diyos natin, dinanas din yung bagyo na yan. Kaya siya na nanasa sa atin ngayon, alam niya yung bagyo na yan, at isang sabi niya lang, peace, be still. Amen? Ngayon, kung titignan nyo dun sa bangka, kasama nila ang Panginoon, kailangan pa nilang gisingin ang Panginoon. Kailangan pang ang Panginoon ang sumaway. Diba? Kailangan pa nilang pakiusapan ng Panginoon na, Panginoon, wala ka bang pakialam? Tayo ay mamamatay na. Sinaway pa sila ng Panginoon, pero nagawa na ang Panginoon ay ginising, pinatigil ang bagyo sa dagat. Ngayon, mga kapatid, tignan nyo, ang inaantay natin is yung supernatural church. Naalala nyo si Peter at yung ibang alagad, pag dumadaan lang, anino lang nila malukuban yung mga may sakit, mga pilay o gano'n. Gumagaling. Hindi na kailangan ng Panginoon, pagalingin mo sila. Hindi na. Mga kapatid, pag dumating yung panahon na tayo ay puspos na ng Espiritu Santo, hindi mo na kailangang humibik ng sobra-sobrang pagtangis para lang sagutin ng Panginoon. Kung ano yung ginawa ng Panginoon dito, peace, be still.
Mga kapatid, nagpapakita lang to na darating yung panahon. Tayo na mismo yung magsasabi sa bagyo, peace, be still. Kasi sabi dito, ang word at ang bride ay iisa na. Kung anong kayang gawin ng Panginoon dito, kaya na rin natin. Pero hindi ibig sabihin tayo na yung naging Diyos. Gagawin natin yon at sana nga, paunti-unti magawa na natin. Peace, be still. Pag may bagyo tayo. Amen? Pag nag-a-attempt na yung kaaway, no, 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 no. The Word is living in me. And the Word and me are one. Amen? Tayo ay bride, mga kapatid. Kaya pagka pinanghihinaan tayo, ako nung pinanghihinaan ako, tumitingin lang ako, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Brother Stephen. Huwag mong hanapin yung solusyon. Tumingin ka doon sa solution, which is Jesus Christ. Amen? Lahat na ng kailangan mo nasa sa Kanya na. Hallelujah. May isang preacher sa denomination na sabi niya, hindi nakalimutan ko yung pangalan niya, huwag mo daw dadalhin yung malaking problema mo sa Diyos. Dalhin mo yung malaking Diyos mo sa problema mo. Amen? Ibig sabihin yung faith mo sa ating Diyos, siya yung gagamitin mo para yung mga bagyo na yan ng buhay ay hindi ka ilugmok. Amen? Now, hindi natin maiwasan mga kapatid, tayo nasa laman pa. Amen? Ang dami pa nating weakness, ang dami nating weaknesses or mga complexes. Tinanong ko nga si pastor ko, ano pagkakaiba ng complex at weakness eh. Nakalimutan ko yung sagot mo, pastor, pero alam ko halos hindi naman sila naglalayo. So, bilang bride mga kapatid, hindi tayo exempted sa mga pagsubok pa rin, sa mga storms of life. Alam nyo, isang indication ng isang bride ng Panginoon, it doesn't matter kung baguhan ka or matagal ka na or matured ka na or hindi pa. Kung ikaw ay tunay na bride ng Diyos, kung maranasan mo mang mag-backslide, mga kapatid, mahalaga ka sa Diyos, babagyuhin ka ng marami para bumalik ka. Amen? Kung ikaw ay matagal na sa paglilingkod at nagagawa mo pang mag-backslide, susuguan ka ng Panginoon na napakaraming bagyo para ma-realize mo kailangan ko yung master of the wind. Amen? Pero kung ikaw ay nagbabackslide at seasonal kung maglingkod sa Panginoon and yet tingin mo walang nangyayaring bagyo sa'yo, mas malaking bagyo yan na walang solusyon. Yun ang problema. Akala mo bride ka pero backslided ka, kahit nakaupo ka dyan, pwede kang maging backslided sa puso mo, pero sa tingin mo, wala namang nangyayari, wala namang, alam mo yung parang tingin mo, payapa ka, kaya mong harapin lahat. Yun ang problema doon. Kasi hindi yan maaalis ng ating Panginoon. Walang magagawa ang Panginoon dyan. Pero kung ikaw ay tunay na bride, at alam mo, ikaw ay nababackslide, i-expect mo ang pamamaraan ng Panginoon. Ngayon, kung matigas ka talaga, at kailangan ka ng pauwiin ng Panginoon para maligtas ang iyong kaluluwa. Alam ko nabanggit niya ni Barnats dati dito. Kung talagang matigas ang ulo mo pero pinili ka ng Diyos para lang maligtas ka, kailangan kunin ka na ng Panginoon. Or isang senaryo pa mga kapatid is, kung talagang napakatigas ng ulo mo pero bride ka, pinili ka ng Diyos. Kung kailangan dalhin ka ng Panginoon sa higaan ng karamdaman upang doon ka na lang titingala, ang Panginoon na lang ang makikita mo. Siya na lang ang palagi mong kakausapin. Mga kapatid, gagawin niya ng Diyos kung kinakailangan para lang maligtas ka at para lang malaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. May mga testimonies na ganyan, mga kapatid, na narinig ko na backslided pero somehow inahanap ang Panginoon pero matigas ang ulo, nagkaroon ng cancer, dumating sa ospital, naubos na yung tinatangkilik, until na-realize niya na lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng kinita niya, lahat ng pinag-ipon niya ay nauwi lang dun sa higaan na yon. Pero bago siya binawian ng buhay, muli siyang nag-commit sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Marion, reset your commitment. Napakaganda mga kapatid sa ating Panginoon. Sabi ni Brother Aaron, every day is another chance. Walang last chance sa Panginoon. Palaging may second chance sa Panginoon. Kaya napakaganda mga kapatid na pagka tayo ay pinanghihinaan or nakakaranas ng kakaiba sa buhay natin, makukonfirm mo na bride ka kasi hahanapin mo ang Panginoon. Hindi mo kaya na hindi ka babalik sa piling ng Panginoon.
Hallelujah. Hindi ko na, para mga kapatid, nasundan yung notes ko, pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na ako, danas ko to. Mga ilang beses ako nananalangin sa Panginoon, walang kasagutan. At pakiramdam ko ay hindi siya wala siyang ginagawa, tahimik lang siya, na sabi ko, anong nangyayari, Lord? Pero sana tama tong na quote kay Barry Bonham. Ito sa Elijah and the Meal Offering sa 1960. Sabi dito, "Oh, there it was, and when they walked into the fiery furnace," alam natin to yung 3 Hebrews children, "under trial, under a test, they held true to the end, but God was there. Just in a spare of a moment, and He delivered them. They know that they were prayed up, their sins were confessed, they know they had met every requirement, and yet He," ang Diyos daw, "seemed to be silent." Lahat daw ay ginawa na nila, yung mga kasalanan nila ay na-confess na, and pakiramdam nila ay ang Diyos ay He seemed to be silent. He is only silent to test you. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag ang Diyos ay parang tahimik sa atin, sinusubukan niya tayo kung paano tayo magre-respond sa situation. Kung napakarami mo nang napakinggang salita ng Diyos, sa pagkakataon na ang Diyos ay para bang tahimik, yun yung time na gustong subukin ng Diyos. Kung gaano nakarami, kung gaano nakapuno yung sisidlan mo ng salita niya. Sa pagkakataon na ang Diyos ay tahimik, mga kapatid, gusto niya kasi gamitin mo kung ano yung mga tinanggap mo sa Kanya. Paano ka magre-respond? May natutunan ka na ba? Meron ka na bang nauunawaan sa Word of God? Kaya ang Diyos, kumbaga, hindi siya basta-basta magsasalita or kikilos kasi gusto niya makita paano mo gagamitin yung mga tinanggap mo sa Kanya. Paano mo siya i-apply sa sitwasyon na tingin mo hindi silent ang Panginoon. He is only silent to test you, to see really what you are, what's on the inside of you. See if you really mean from your heart what you are saying with your lips. Let that go deep. We can say with our lips, but is our heart saying it? Diba? Pag nag-testimony tayo, mga kapatid, sinasabi natin, dakila ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Ang ating Diyos ay provider. Pero pag sinubukan ka na ba ng Panginoon sa pagkakataon na walang-wala ka, masasabi mo pa rin ba na provider ang Panginoon? At humihibig ka, Lord, kailangan ko ang provision mo. Pero hindi siya sumasagot. Anong gagawin mo, mga kapatid? Dapat daw ko ano yung sinasabi mo, yun yung talagang nasa puso mo. Amen? Madaling magsabi na mabuti ang Diyos, mga kapatid. Mabuti ang Diyos, pero naranasan mo na ba talaga ang kabutihan ng Diyos? Amen? Baka naman hindi revelation yung tinanggap mo from your intellectual knowledge lang. Kasi lahat nagsasabi mabuti ang Diyos. Pero iba yung sabihin mong mabuti ang Diyos nang naranasan mo talaga ang kabutihan niya. Amen? Alam nyo, pinag-uusapan natin yung bagyo. Sabi ko kanina, lumilipad yung mga bubong, nauuga yung bahay. Pero tayo, mga kapatid, pag may bagyo tayo sa buhay, wag naman sana na inililipad yung faith natin. Sa lakas ng hangin ng bagyo sa buhay natin, wag naman sana na yung faith natin ay inililipad ng bagyo na yan. Hayaan natin na ang Panginoon ang mag-hold sa atin. Sabi sa Matthew 7:24-27, alam natin to yung nagtayo ng isang bahay. "Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will like him unto a wise man, which built his house upon a rock." At ang rock na yan ay ang ating Panginoon. "And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat up that house. And it fell not, for it was founded upon a rock." So anumang bagyo, kung ikaw ay founded sa Panginoon, mga kapatid,
Alam mo, kahit silent siya, alam mo na ang Diyos ay hindi ka iiwan. Kaya napakaganda sinabi niya to kay Joshua, I will never leave you nor forsake you. Amen? Sinabi yun ng Diyos nang hindi pa siya nananahan. Pero sa panahon natin ngayon, hindi lang niya sinasabing, I will never leave you nor forsake you. Mga kapatid, He is within us. He is in us. Kaya yung sinabi niya yung kay Joshua, sa atin nangyayari yun talaga fully. God is never leaving us nor forsaking us. Kasi nasa sa atin siya, siguraduhin lang natin na tayo ay pinananahanan niya na, mga kapatid. Pero ang kabaliktaran naman dito, sabi niya, and everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, the winds blew and beat upon that house, and it filled, and great was the fall of it. So, we believe, mga kapatid, dito lahat tayo ay founded sa rock na to. Wala dito sa atin yung sinasabi ni Barbanham na make believer or unbeliever. Lahat tayo dito believer, may kanya-kanya lang tayong pinagdaraanan, mga kapatid. Amen? At napakahirap isipin na meron sa atin dito isa man or dalawa. Huwag naman sana. Huwag naman sana pantulot ng Panginoon. But no, God knows everything, mga kapatid. Amen? So, para maging nais kong basahin pa rin yung quote na to, yung pinagkuhanan ko ng inspiration na to, yung calling Jesus on the scene. Sabi sa 1964 to, mga kapatid, sa 0319. Sa ano na lang, sa paragraph 107, sabi niya dito, and now remember they had all had this in their heart and was thinking of these things. And while sailing around the sea, how they could be like children as long as he was in the ship with them. Nung nasa ship daw sila, nasa bangka, para daw na, alam niyo yung mga alagad ng time na yon, para silang mga bata na inosente lang doon, na alam kasi nila na he was, as long as he was in the ship with them. Alam niyo yon, yung safe na safe sila. Sabi sa 108, now friend, what that ought to do to us, the same identified Jesus Christ, the same Creator, the same God, is with us tonight. What a secure it is. What a feeling to know that His presence is here. Nandito ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Alam ko, hindi lang ako may bagyo sa buhay ko. Mga bagyo sa buhay ko. Kayo meron din. Kaya sabi ko nga kanina, it depends kung may expectation ka ngayong gabi na imi-meet ng Diyos na yan ang expectation mo. Hallelujah. Kung sa tingin mo man ngayon, humupa yung bagyo mo, remember, mga kapatid, ang bagyo pabalik-balik lang yan. Baka sa susunod na bagyohin ka ulit ay hindi ka prepared. So, let us make sure, mga kapatid, na palagi natin kasama ang Panginoon. Sabi sa 109, now we find right when they was having this great time, all of a sudden trouble arose. The ship rocked, the sails blew off, the water filled the boat, all hopes of survival was gone. So, galing sila sa napakagandang resulta nung mission nila kasama ang Panginoon. Sa bangka, siguro nagsisharing sila, ang galing ng ginawa ng ating guro, ng ating master, napakagaling, pero biglang dumating yung bagyo sa dagat, mga kapatid. Sabi dito ni Barbanham, the ship rocked, the sails blew up, the water filled the boat, all hopes of survival was gone. So, sabi sa 110, now, isn't it strange, just like it is now, as we are coming down to the end now, sa preaching niya, isn't it strange, we can talk about how great He is. Nagtetestify ka na ang Diyos. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Talagang napakadakila ng Diyos. Napakadali daw sabihin ng ganun, mga kapatid eh. Now, we will tell the people on the street how great that He is. And when trouble strikes, we are frustrated. See? The things that we seen Him do, the things that we know He does, and just let a little sickness or a little trouble strike the home, watch what happens. All gone to pieces.
all hope is gone. So, hinalimbawa ni Brother Branham yung kalagayan, yung realidad mga kapatid. Hinalimbawa niya doon sa nangyayari sa bangka na tayo daw, ang dali magsabi na dakila ang Diyos, mabuti ang Diyos, alam niyo yun, sinishare natin. Pero pag yung realidad na strike na tayo ng sickness, trouble, pero sabi niya dito, all gone to pieces, all hope is gone. At aminado tayo nangyayari sa buhay natin yon. Alam niyo, pag sisteran nga nagtitestify, pag pinapakinggan ko siya, sabi ko, asawa niya si pastor. But nasasabi ni Sister Ann na kailangan niya lang kasagutan, hindi ko eksaktong maalala yung ano. Pero the way siya nagtitestify nun na yung pagka-unawa ko, kahit si pastor walang magawa sa sitwasyon ni Sister Ann, na ang Diyos lang talaga ang makakaresolba sa problema niya. Sabi ko, ibig sabihin talaga mga kapatid, walang exempted pagdating sa mabibigat na problema or mga bagyo. Hindi ibig sabihin, papa mo pastor, asawa mo pastor, ay mas madaling i-handle yung problema. Ang pagkakaalam ko, mas mabigat ang problema nila kaysa sa atin. Pero sabi nga ni Apostle Paul, walang problema sa mundo na hindi dinanas ng iba. Lahat tayo meron kanya-kanyang problema na dinadanas. Ganon ka-balance ang Panginoon, mga kapatid. Wala siyang kinikilingan. Amen? So, it doesn't mean na maganda yung tinapos mo, kaya mong i-handle ang lahat ng bagay, lahat ng problema. Sabi ko nga kanina, kahit gaano kakatalino, merong pagkakataon sa buhay mong ang Diyos lang ang makakagawa ng paraan. Amen? Kaya, since God is in us, mga kapatid, sabi ko nga, let us practice na, mga kapatid. Na hindi na tayo yung tipo ng Kristiyano na pagka dumarating ang isang problema ay nalulugmo ka agad. Kailangan tatawag ka agad sa Panginoon. Oo, okay yon, tatawag tayo sa ating Diyos. Pero hindi yung way na para bang desperado ka na. Kundi, sabi nga ng Panginoon, you will just need to speak the word. Amen? Sasabihin mo lang, bagyo, mas malaki ang Diyos ko sa iyo. Nilalakaran ka lang ng Diyos ko. Yun yung inaantay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Yung maturity ng faith natin, na hindi tayo hibik lang ng hibik. Parehas kay Moses, why cry? Speak. Di ba? Sa panahon na ito, mga kapatid, palagi nating sinasabi, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Pero the way tayong dumulog sa Panginoon pag may bagyo tayo sa buhay, para ba tayong baguhan? Para tayong first time makaranas ng bagyo na alam mo naman natin, paulit-ulit lang naman yan. Pero dahil nga nagmamature tayo sa faith, ang pananampalataya natin ay tumitibay, kailangan mas mabibigat ding mga pagsubok ang kakaharapin natin. So, the way we handle the storm, kailangan the way na ginagawa ng Panginoon. Peace, be still. Amen? At kung hindi natin kaya, nandiyan dyan ang Panginoon na talagang daglian ka nga abutin. Tingnan mo si Peter. Nagawa niya nung una, pero pinanghinaan siya. Anong ginawa ng Panginoon? Inabot agad siya. Ganon ang ating Diyos. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, nais kong basahin pa itong the Pergamian Church Age. Tama ba yung basa ko? The Pergamian Church Age sa 1960, 1207, sa paragraph 106. The true church was never changed its attitude, not to be ruled by some board. I don't know what you do call them out there, cardinals and bishops and popes, infallible ones. We believe there is one infallible one. He is our King. He is Jesus Christ with us now in the form of the Holy Spirit, God in us. Amen? Living among us, leading us, and guiding us unto the waters of life. Pinag-uusapan natin yung bagyo na tubig na nakakatakot na lulunod. Pero may isang uri ng tubig, mga kapatid, na hindi ka lulunurin, kundi bibigyan ka ng buhay. Amen? Ang ating Panginoon, na sabi dito, the waters of life, making Himself known, showing as He did among these early saints and martyrs, that He was the Lord God,
of creation, healing the sick, raising the dead, showing visions, casting out devils. Anong ibig ko, anong nais kong i-drive dito mga kapatid, kaya kinote ko to. Sabi ko nga kanina, ang Panginoon ay nasa atin na, hindi parehas sa panahon ng mga alagad. Kasama nila ang Panginoon, pero ang Panginoon ngayon kapatid, nasa sa atin na. Sa mensahe, maraming beses na mababasa niyo dyan, sinabi ni Brother Branham, tayo at ang Word ay iisa na. Kaya kung ano yung kayang gawin ng Word, kaya na rin dapat natin. Amen? We are going into perfection mga kapatid, and hindi tayo extreme, hindi natin minabandali, pero alam natin nasa process tayo ng perfection. Pero naniniwala ako, paunti-unti magagawa natin to. Kung anong nagagawa ng Panginoon, magagawa rin natin mga kapatid. Amen? Ako, tinatry ko siyang i-practice, pero pagka alam kong hindi pa naman talaga panahon, hindi pa, parang yung sa akin, positive thinking, sabi ko, Lord, ito lang yung level of faith meron ako, pero ako naniniwala, Lord, kung ano yung nagawa mo nun, magagawa rin namin sa panahon na to, Lord. Dahil dito mo kami ilinagay sa panahon na to na kung saan ipapakita mo kung gaano kakadakila sa buhay ng bawat isa. Amen? Sometimes or many times mga kapatid, sabi ko nga kanina, akala natin we can control our boats. Sabi ko nga yung mga mangingisda, kaya nilang kontrolin yung bangka. Pero pagdating ng bagyo mga kapatid, hindi nila kayang kontrolin ng bagyo. Yung bangka, akala lang nila kaya nila palaging kontrolin. Pero may mga pagkakataon talaga ang Panginoon lang. Ang boat, ang boat na sabi ko ay ibig sabihin, parehas na magkokontrol ng bangka mo at ng bagyo. Amen? Kaya siguraduhin lang talaga natin ang Panginoon ay nasa sa atin na. Amen? Akala mo mag-isa ka sa bangka mo, pero ang Panginoon kasi ay nasa sayo na. Hindi na siya yung katabi mong physically nandiyan or nasa likod mo. Nasa sayo na ang Panginoon. Nasa sa akin na ang Panginoon. Kaya kung piling mo mag-isa ka sa iyong buhay, just remember mga kapatid, ang Panginoon ay nasa sa atin na. Ako naniniwala ko, we are baptized with the Holy Spirit. Ang Panginoon ay nananahan na sa atin. At kung ano man yung kailangan natin, siya yung nagpo-provide, siya yung nag-guide sa atin. Kaya tayo palaging nandirito sa church. Palagi tayong nagpe-fellowship, hindi dahil sa gusto lang natin, kundi unang-una na ang Diyos ang kinakatagpo natin dito, ang ating ka-fellowship. Amen? Mga kapatid, ang bagyo ay hindi permanente, pero pabalik-balik. Pero ang ating Diyos ay permanente. Amen? Permanente na siya. Pag nanahan siya sa iyo, hindi na siya aalis. Amen? Pero darating at darating ang mga bagyo. Pero ang mangyayari, dahil permanente na ang Diyos na nasa sa iyo, pagdating ng bagyo, dagli ang nawawala. Ganon ang mangyayari dapat. Ganon dapat ang mangyayari sa ating mga kapatid. Hindi nagdidwell tayo ng matagal sa bagyo kasi nasa sa atin na yung master of the wind. Ang nagpapatigil sa mga bagyo. Amen? Amen. So, tayo magsitayo mga kapatid. Hallelujah. Sa closing, nais kong basahin ito mga kapatid. Simple lang ito na sinabi ni Brother Branham at nawa, ganun tayo palagi mga kapatid every prayer meeting, every Sunday. Sana ganito tayo. Hinalimbawa niya yung dalawang alagad na naglalakad sa papuntang Emmaus. Sabi niya dito, and we go to our homes tonight, may we be happy. Amen? Kung yun lang yung nakayanan ko mga kapatid, at ako, masaya ako na nagagamit ako ng Panginoon despite sa mga challenges sa buhay, storms of life. Masaya ako na pag nakikita ko yung sarili ko na pinagtitiwalaan ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor. Ako talaga, ayoko kung maaari lang, sabi ko nga kay Barnats, pwede ba akong magpahinga? Pero ayaw talaga nila mga kapatid. Hindi naman dahil espesyal ako, pero sabi nga ni Barnats, yung ministry ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin, huwag nating tatanggihan, huwag nating ipagbawalang bahala lamang. Napakahalaga nito mga kapatid. Sabi ito, and when we go to our homes, sa same pa rin yan, calling Jesus on the scene, tonight, may we be happy. Sana mga kapatid, kung gaano ako kasaya ngayon, hindi dahil tumayo ako ngayon at nagsasalita sa inyo ng mga bagay-bagay na to na alam ko namang pang Panginoon ang nagbigay.
Hallelujah. Saying like those from Emmaus, sabi ng dalawa, did not our hearts burn within us as He talked to us along the way? Nangusap ba ang Panginoon sa inyo, mga kapatid? Hallelujah. Huwag niyong hahayaan, mga kapatid. Huwag natin hahayaan every fellowship, every prayer meeting, every Sunday service, Bible study, exhortation, huwag nating hahayaan ang Panginoon ay hindi nakakapangusap sa atin. Amen. The Word of God is the only thing na kailangan natin, mga kapatid. Ito ay hindi nauubos. Lahat ng tinatangkilik natin ay mawawala someday. Iiwan natin ang lahat ng yan, pero ang salita ng Diyos ay kasakasama natin yan until sa eternity, mga kapatid. Hallelujah. Just remember, mga kapatid, we have our different storms of life. At sabi ko nga kanina, may pagkakataon, tahimik ang Diyos sa buhay natin, pero hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Meron na kasi siyang ilinagay sa atin, sa earthen vessel natin. Ang dami niya nang linagay. It's up to us na lang kung paano natin to imamanifest, gagamitin. Lord, sinabi mo, pinangako mo, kahit hindi ka nagpaparamdam, Lord, kahit hindi kita naririnig, Lord, kahit para bang wala kang ginagawa, Lord, sinabi mo sa iyong salita, pinangako mo to, Panginoon, sa mga pinili mo, sa iyong bride, Panginoon. You will never leave us nor forsake us. Hallelujah. And you said, your Lord, peace, be still. Ganon din kami ngayon, Panginoon, ngayong gabi. Hallelujah. Sa sukat na meron ako, Panginoon, sinikap ko na maibahagi ang iyong salita at sa kasimplihan lamang ng kakayanan ko, Panginoon. Ako, mga kapatid, personally, masayang-masaya ako na nakapaglingkod ako ngayong gabi sa Panginoon. At sana ngayong gabi, mga kapatid, masaya rin kayo na nakinig ng salita niya. So, as I always say, mga kapatid, huwag kayong titingin sa akin. Marami kong mga pagkukulang, pero salamat, andyan ang ating pastor na gabay sa bawat isa sa atin. Nakikita niya, mga kapatid, pagka tayo ay nalilihis. Ang mata ng Diyos ay nasa atin, pero paano magmamanifest yung corrections, rebuke, lahat yan sa pamamagitan ng ating pastor, ng ating kapatid, Associate Pastor Barnats, ng mga deacons. Let us just be willing to accept, mga kapatid. Let us just always be willing na tanggapin ang mga pagtutuwid, mga kapatid. Dahil naniniwala ako na ang gusto ng Diyos sa atin is a pure heart na hindi nagtatago. Kahit simple lies, sabi nga ni Brother Branham, mga kapatid, kung nabasa nyo na yan sa message, little lies, white lies. Pero tandaan nyo daw, dyan dinaya ng kaaway si Eva. Little lies. Napakaliit lang nung binago niya, pero yung resulta, buong humanity hanggang ngayon, nagdurusa. So, we as family here, mga kapatid, we as one church, huwag tayong maglihiman sa bawat isa. May mga sinaayos na ang Panginoon ng mga nakaraan, and we are part of it. At bilang tao, nandoon na may impact sa atin, sa akin, lalo na sa akin, mga kapatid. Ako ay in negative way ginagawa ng kaaway. Sinasabi niya, hindi ka deserving dyan. Pero nung nakita ko sa listahan, sabi ko, hindi, deserving ako. Linagay ako ni Lord sa pamamagitan ni Pastor. Alam nyo, not to brag myself, mga kapatid, itaas yung sarili ko. Every prayer meeting, alam nyo yung solo ko yung pulpit, walang magba-Bible study, walang mag-exhort, walang may main preaching, kundi main preaching lang. Alam nyo, pag nakikita ko yung sarili ko na sa listahan or sinasabihan ako ni Pastor, hindi ako, mga kapatid, yung kasiyahan ko ay iba. Hindi yung nagmamalaki, kundi sabi ko, Lord, grabe Lord, pinagtitiwalaan mo ko sa napakadakilang ministry na to. Sana naiintindihan nyo ko. Alam mo, si Barry Aaron tumatayo na dito. Pero mga kapatid, iba lang yung alam mong hindi basta-basta ang ministry ni Lord, pero isa ka sa ikinoconsider niya. So, thankful ako kay Lord, syempre, sa pamamagitan ni Pastor, kasi lahat sinasabi ko kay Pastor hanggat maaari. Kaya sa iniisip ko mga kapatid, hindi ako worthy. Hindi naman talaga ako worthy. And as much as possible,
sinisikap ko na maging transparent sa inyo mga kapatid. Pag ako'y nahihiya na magsabi sa inyo, ipagpaumanhin nyo. Pero from now on, I reset my commitment to the Lord. Sabi nga ni Pastor, sabihin mo lang. Magtapat ka lang. Huwag mong itago, huwag mong isnabin. Halimbawa, Sister Honey, huwag kang maiinis sa akin. Mahal na mahal kita. Ganon ang ganda na, napakaganda ng direction ng natin dito mga kapatid. Hallelujah. So, pray for one another, lalo na sa ating mga ministers dito, lalo na kay Pastor. Kailangan nang magpapayat ni Pastor. Kasi nung pagpunta namin mga kapatid, 2022, hindi pa ganyan kalaki si Pastor noon. Naaalala ko talaga yun. Pag umuupo siya yung kamay niya, pag pinatong sa tiyan, nag-i-slide pa yan eh. Kagabi mga kapatid, pag upo ni Pastor, ang sarap ng kamay niya dito eh. Sabi ko, hindi nag-i-slide. Malaki yung itinaba ni Pastor. Pero, hindi naman. Chubby lang pala, Pastor. Chubby and tubby. Ayun. So, let us just dwell in positivity, mga kapatid. Na-absorb ko yung sa affirmation. Mag-dwell lang tayo sa truth. Huwag natin hayaan yung kaaway ni gahib laman ng buhok na pag negative. Huwag na nating hayaan ang kaaway na sumiksik doon. At kaya kasi ng kaaway na palakihin yun pagka tayo ay nanghihina. Awitin na lang ulit natin yung still. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ako'y emotionally or ano pa man mga kapatid, ako'y struggle pero yung ako mismo na ako, masayang masaya ako ngayong gabi mga kapatid. With the simpleness na meron akong bahagi sa Panginoon, masayang masaya ako mga kapatid. And again, sasamantalin ko yung pagkakataon paumanhin sa aking mga weakness mga kapatid na still manifesting but willing to conquer. Kasi conqueror tayo mga kapatid. Amen. Awitin natin to still hide me now. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Now, amen. Under your wings, hallelujah. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ay nasa sa atin na. Hallelujah. Kung ang mga alagad ng panahon na yon ay kasama nila ang Panginoon sa bangka, mga kapatid, ang Panginoon ay nasa sa atin. Hallelujah. Nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya, anumang bagyo, mag-isa man tayo, physically, pero alam natin, ang kanyang presensya ay palagi natin kasama. Hallelujah. Let us worship Him, mga kapatid. Hallelujah. He is within us. Hallelujah. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God.
When the oceans rise. The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Know you are God. Let's sing that again. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Know you are God. I will be still. Know you are God. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God, mga kapatid. God bless you, Brother Sunny, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. I hope na-realize natin individually na kahit may mga bagyo, ay nandiyan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Apparently, wala po tayong prayer request ngayong gabi. But kung meron tayong mga panalangin sa mga sarili natin, let's just remember, sinabi ng ating kapatid ni Brother Sunny na God is with us. Actually, God is in us na ngayon, mga kapatid. He's not here physically. Pero anong magpipigil sa atin para kausapin ang ating Panginoon? Makakupo na po pala ang bawat isa. Sige po. So, siguro, isang prayer request lang. So, para sa interview po ni Brother Chris. Kailan po ito, Brother Chris? Kahapon po. Okay. Okay. Sige po. Siguro, let's... Sige po, siguro iyoko natin ang ating mga ulo for a quick prayer. Lord, Heavenly Father, papasalamat kami, Lord, sa gabing ito, Lord, sa napakagandang salita niyo, Lord, na kahit sa simpleng message, Lord, ay may tumatak sa mga puso namin, Lord. And we believe, Lord, na sa aming mga bagyong nararanasan, Lord, ay one day huhupa ito, Lord, as long as we believe na kasama ka namin, Lord, sa aming mga buhay. For this prayer meeting, Lord, we pray for the job interview po ni Brother Chris sa kanyang trabaho, Lord. Kung ano man, Lord, ang inyong will, Lord, ay matupad, Lord, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Lord. And alam namin, Lord, na itong mga trabahong ito, Lord, ay sa inyo lang din naman nanggaling, Lord. At kung kami ay nasa tamang posisyon, Lord, ay walang mahirap sa mga panalangin, Lord, namin. At kayang-kaya nyo ito, Lord, masagot, Lord. And if there are other prayer requests, Lord, sa gabing ito, alam namin, Lord, na nasa amin na ang inyong presensya, Lord God. Kung dati, Lord, kinailangan pang makita physically ang ating Panginoon para lang makapagpuri, Lord. Ngayon, alam namin na nasa loob na namin kayo, Lord. Alam namin that you are in us, Lord. And your power to answer prayers is still here, Lord God. Kaya kung merong nais kami, Lord, we can just claim it. We can have that faith. We can have that belief, Lord, na kung ano man ang nais namin, Lord, ay matutupad kung naaayon ito sa inyong kalooban, Lord. Lord God, kung may mga panalangin, Lord, kayo pong ang may kakayanang sumagot, kayo pong may kakayanang gumawa ng mga maaaring imposible sa aming mga kakayanan.
But everything is possible to you, Lord God. And we ask this in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Siguro po, para sa ating tithes and offering, awitin natin Windows of Heaven. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart. since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Hallelujah. For the closing prayer, natawagan po si Brother Chris for the closing prayer. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama naming Diyos, na buhay na Diyos, na aming pinaglilingkuran, na ikaw hindi nagbabagong Diyos na noon, ngayon, magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at kami sinamahan mo sa katagumpayan ng buong gawain, Panginoon. At kami sinamahan mo, Lord, hanggang sa katapusan nito at ikay lumakad sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. Sapagat patuloy, Lord, na binubusog mo kami ng iyong salita, Panginoon. At nagbibigay kalakasan sa aming buhay ito, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, at napakabuti, Lord, ang ginawa mo, Lord, sa gabing ito, ng gabi ng aming pananalangin, Panginoon. Kami yung sinamahan, Lord, at iningatan mong bawat isa, Lord, na kami nakarating na mapapayapa at ligtas, Panginoon, sa aming pagtipon-tipon, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita, Panginoon. Natunay nga, Lord, na ikay napakadakila, Panginoon. Na kami, pinaalala mo sa amin, Panginoon, na sa gitna ng aming mga dalahin sa buhay, ng mga dumarating na problema sa amin, ikay kasama namin, Panginoon. Ikay nasa amin na, Panginoon. At kami manampalataya lamang, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sapagkat ay nakapakadakila. At patuloy mo, Lord, pinapuspos ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa, Panginoon. Lalo, Lord, higit, Lord, at kami binubusog mo ng iyong salita at, Lord, nang sa gayon, Lord, marating namin ang maturity ng aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat din, Ama, sa mga ginamit mo, Lord, ang mga ministrong ginamit mo, ang mga kabataan, Lord, na patuloy mo ginagamit, Lord, sa likod ng pulpitong ito, Lord. Maraming salamat sa aming mahal na kapatid, Lord, na ginamit mo, Lord, bilang MC, Lord, song leader, Lord, Brother Aaron. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain, Lord, ang aming kapatid na ito, Lord, sa kanyang trabaho, sa kanyang ministry, Panginoon, as isa sa mga naglilingkod sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanyang trabaho, Panginoon. Ang kanyang darating na kasal, Panginoon.
na alam namin, Panginoon, ito'y kanyang dalangin, ito'y nasa kanyang puso, Panginoon. Ang preparation, Lord, paano ito maihanda, Panginoon. Ngunit, Lord, naniniwala kami, Lord, na ito'y inihanda mo na, Panginoon. Ang kanilang darating na pag-iisang dibdib ng aming kapatid na si Sister Zoe, Panginoon. We believe, Lord, na pagpapalain mo ito at ikaw magpuprovide ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din, Lord, Lord God, sa ginamit mo, Lord, na magpahayag ng salita, Lord, ang aming kapatid na, Lord, ni si Barry Sunny, Panginoon. Lord, ano man ang kanyang pinagdaraanan, tulad nilang aming pinagdaraanan, Panginoon, lahat kami hindi exempted, Lord, sa lahat ng bagyo ng buhay, Panginoon. Ngunit nakita namin, Lord, na ikay palaging nasa Kanya, nasa aming lahat, Panginoon. Ma-realize lang namin, Lord, na napakalakila mo talagang, Panginoon, sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo siyang samahan. Pagpalahin mo ang kanyang ministry, Lord, as a preacher, Lord, isa sa mga ministro dito, Lord, na ginagamit mo, Panginoon, nagpapahayag ng salita, Panginoon. Patuloy mo bigyan siya ng kalakasan, Panginoon. Ano mang lakas na nawala sa kanya sa gabing ito, Panginoon, at siya nagpagamit sa iyo, Panginoon, ikaw nang magbalik sa kanya ng kalakasang ito, Panginoon. Pagpalain mo rin niyo, Lord, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang trabaho, ang kanyang kalusugan, at higit sa lahat ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat din, Ama, kung paano mo pinagpala, Lord, ang kaming lahat, Lord, na narito bilang tagapakinig ng iyong salita, Panginoon. We believe, Lord, inabot mo rin, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, na nasa Zoom meeting, Panginoon. At sila'y, ano man ang kanilang expectation, Lord, sa gabing ito, Panginoon. We believe na pinuno mo rin, Lord, ang bawat sisidlan ng kanilang puso, Panginoon. At nagpapasalamat rin kami, Lord, sa mga kabataan, Lord, sa music ministry, sa social media team, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Lord, na pinagkaloob na sa kanila, Panginoon, na tunay nga, Lord, nakagamit-gamit sa loob ng iyong iglesia, Panginoon. Ikaw lamang pinapupurihan at pinasasalamatan, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga tithes and offering na ito, Panginoon. Ito mga munting halagang ito, Panginoon, ay binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang tithes and offering, ang building funds and vision funds na ito, Panginoon, ay binabalik namin ito sa inyo, Panginoon, buong puso, Panginoon, at bawat kamay na nagbigay, Panginoon, higit mong pagpalain, Lord, ang mga trabaho, ang kanilang lahat ng, Lord, ng pinanggalingan nito, Panginoon, upang ikaw lamang, Lord, madakila at may itaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. At kung mayroon man kami, Lord, na pagsasaluhan sa gabing ito, Panginoon, ito yung aming dinadalangin, Panginoon, ito namin naway magbigay ng kalakasan sa aming katawan, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, ang dalangin namin, Lord, sa aming mahal na pastor, Pastor John Isguera, Lord, na nasa kanyang pamamahinga, sa kanyang pagtuturo, Panginoon, pagpipreach, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo isang samahan, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang kanyang kalusugan, ang kanyang ministry, Lord, kung saan mo man siya dalahin, Panginoon, sa kanyang mga mission works, Panginoon, patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon, ingatan, Panginoon, lahat ng kanyang kasama, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, i-provide niyo, Lord, ang kanyang pangangailangan, Lord, ang pangangailangan ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Lord, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At maraming salamat, Ama, sa buong kabuuan ng gawain, ito, Panginoon. Kailangan, Lord, ang aming pinapasasalamat at pinapupurihan, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw lang at baon namin yung salita, Panginoon. Ito naway magsilbing kalakasan sa aming buhay, Panginoon. Maging lakas ng aming kaluluwa, Panginoon, upang kami makapagpatuloy sa lakad ng buhay ng ito, Panginoon, na ikay kasama namin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa kabuuan ng gawang ito. Ibinabalik namin sa iyo at ikaw yung tinataas namin sa gabing ito. In the name of Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Amen. Hallelujah.